Mga kwento ni Fermo. Subali ayun na nga. Pagsilang ng araw, nagsabay-sabay na kami nun. Hindi na pinili ni Tatay Romero yung mauuna tapos babalik. Naiisip niya rin kasi na baka pagtalikod niya, saka palabang lalabas sa mga ito. At doon na ito babagat sa amin. Huwag na lamang umanong magkumpiyansa. Ang uutak pa naman umano ng mga aswang na yon. Ako, si Tommy, si Tatay Romero at ang kapatid niyang si Alester. Si Tito Alester. Ito yung pinakabunso at pinakamalapit niyang kapitbahay. Partida pinakamalapit. Pero ang tahanan nito, halos hindi ko makita. Gawa ng nasa liblib talaga. Bubungan lamang ang natatanaw ko. Basta't distansya talaga mula sa bahay nila. Siguro, nasa 2 ektaryang layo. Yan ang tawag sa kapitbahay sa kanila banda. Ang totoo, may mga ibang bahay naman doon. Ang problema nga lang ay walang nakatira. Karamihan ay gibana na parabang nilisan. Siyempre, alam niyo na kung anong dahilan. Dahil sa mga aswang. Naglalakbay kami noon sa napakakipot na daan. Hindi ito yung isang daanan. Gawa ng iikot pa yun sa bundok bago pa makarating sa kalsada. Kumbaga ang dinadaanan namin ng mga sandaling yon. Shortcut. Pero parang wala pa rin pinagkaiba. Malayo din kasi ang pababa. At noong nakarating kami, may ilog dito na medyo malapad pero mababaw. Pagkatapak ko sa tubig, para akong sinaniban ng kung ano. Sobrang lamig ng tubig doon na parang yelo. Pero nang nasa gitna na kami banda, naghudyat ng kamay si Tito Alester. Nakaangat ang kamay niya, habang ang isa naman, nakaduro sa may kabilang parte. Sa ibabaw banda. Sinisipat-sipat naman namin yun pero wala namang kakaiba. Bali ganito, ang lugar na yon kapag nakatawid na, papaangat ang lupa. Sa madaling salita, itong ilog na ito ay nasa gitna ng matatayog ng bundok. Pero mas masukal nga lang doon sa kabilang yon. Ang sabi ni Tito Alester, may nakita umano siyang mga taong mabilis na tumawid sa espasyo. Huwag daw muna tatawid. Mag-antay lang doon sa tubig at susuriin niya umano kung sino ang nasa itaas banda. Wala namang nagsalita sa amin. Si Tatay Romero ay bumunot na ng itak. Mukhang may nararamdaman itong hindi maganda. Si Tommy ay sa backpack ko nakahawak. Hinahatak ako ng dahan-dahan ito. Ingat na ingat naman ako noon gawa ng sobrang dulas ng mga bato. Lalo na at nakasapatos pa naman ako noon. Hanggang sa nakita kong umakyat na sa kabilang parte si Tito Alester. Dumadapa-dapa pa ito at isinilay ang kung ano meron. Hanggang sa maya-maya pa, hindi ko na ito natanaw pa. Kasi nagtuloy-tuloy ito sa pag-akyat. Ano mang mangyari, tumakbo kayo ah. Kumari, bumalik na lang. Parang may nakaabang eh. Nararamdaman ko sila. Walang hiya talaga itong mga aswang na to. Sobrang pipilyo. Walang sinasanto. Wika ni Tatay Romero. Tuluyan kaming umatras noon ni Tommy. Hanggang sa nakabalik na kami sa bukana. Kumbaga, nasa lupa na kami noon. Nakatanaw pa rin sa kabilang parte. Maya-maya ay nakita namin pabalik si Tito Alester. Nakasimangot yung mukha niya. Pasimpleng humudyat ito na umatras kami. Hanggang sa may napansin akong sobrang bilis na nakatawid doon sa may babaan banda. Na para bang tao na hindi man lang sumayad ang paa sa tubig. Hindi ko nakita ang pagtatampisaw nito. Patungo ito sa amin banda.
Nakita din yun ni Tatay Romero. Mabilis itong tumakbo at sinabing, "Tom, takbo na! Balik na kayo! Alister, dalian mo dyan! Baka hablutin na lang tong kaibigan ng anak ko. Pangalan na lang talaga makakauwi sa binatang to." Talagang sumirit kami ng takbo nun. Walang lingon-lingon, pero wala kaming eksaktong direksyon. Yung dinaanan namin kanina, hindi na ito yung tinatahak namin ng mga sandaling yon. Napakarami kong sugat. Nagkabangga-bangga. Nagkadapa-dapa. Nagkaugas-ugas na kami noon. Hanggang sa nakarating kami sa espasyo. May isan ito nakakagapas pa lamang. Pero paakyat yon. Malapit na tingnan ang bahay nila pero kung tutuusin, malayo pa talaga. Dama ko na ang pamamanhid ng pangapa ako. Yung sapatos ko ay para bang mahuhubad na. Napakabigat. Basa kasi ng tubig yon. Kung alam niyo lang talaga ang nangyari sa amin noon. Pagkarating sa itaas, doon mismo sa may isan nila Tommy, humiga ako sa lupa. Parang hindi na ako makahinga. Yung tipong sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko at naghahabol ako ng hininga. Naninilaw na ang paningin ko noon. Mantakin niyo ba namang takbo yan pero paakyat at sobrang tayog ng bundok na ito. Nabigla ng husto ang katawan ko, lalo't wala akong ehersisyo na mga panahon na yon. Maya-maya ay dumating na sina Tatay Romero at Tito Alister. Inalalayan nila ako. Pagkabangon ko, nasuka ko. Unang beses sa buong pagkatao ko ang makaranas ng pagkahimatay. Bigla na lang sumakit ang ulo ko. Nawalan ng lakas ang katawan. Kasabay nito ang pagdilim ng paningin ko. Nagising na lang ako noon na sobrang sakit ng kamay ko. Pinipisil pala nila ang kabuhi ko dito sa puno ng mga daliri ko noon. At may pumipisil din sa bisig ko at balikat. Pinainom ako ng tubig. Sinabi sa akin ni Tommy na mga 1 oras daw nila akong pinagtulungan. At may mga ilang segundo pa nga daw na hindi na ako humihinga noon. Akala nila patay na ako. Nagwala pa nga umano ang Tatay Romero noon. Mabuti na lang at bumalik daw ako sa paghinga. Nakita ko ang sarili ko sa salaming nakadikit sa dingding nila. Nakatapat yun sa may upuan sa sala kung saan ako naroroon. Putlang-putla ako. Nangingitim ang labi ko tapos ang lamlam na mga mata ko. Nahihilo pa rin ako pero unti-unti nang bumabalik sa lakas ang katawan ko. Pinagpahinga nila ako noon. Kailangan ko daw makapagpahinga nang sa ganon. Makabalik talaga ng tuluyan ang lakas ko. Natulog ako. Pero saglit lang, mga 1 oras. Pagkagising ko, tiningnan ko ang relo. 9:30 na ng umaga. Nagtanong ako kay Tommy kung nasaan na sina Tatay Romero at Tito Alister noon. Wala kasi sila sa bahay. Ang nakikita ko lang noon ay si Nanay Pita. Nasa kusina. Ayon kay Tommy, umalis daw ang tatay niya at ang kapatid nito. Pinuntahan na umano ang albularyo sa kabilang baryo. Sasadyain din daw na mga yon kung saan nakatira ang mga aswang. Masyadong agresibo daw ang mga ito at hindi na talaga maganda sa mga nakatira sa lugar. Ito na ang nagiging sanhi kung bakit walang nananahan doon. Anong oras sila babalik? Mamaya siguro ng hapon. Baka gabihin pa. Basta wag lang tayong lalabas. Ito na pala yung lugaw mo. Lagyan natin ng laman yung tiyan mo. Palamigin muna natin. Hindi ka kasi nakaagahan kaya tinimatay ka eh. Ako sanay na ako. Sabi ko kasi sa'yo, delikado dito eh. Tigas kasi ng ulo mo. Tumabi sa akin ang nanay ni Tommy. Ito nagsubo sa akin ng lugaw. Hay nako, dati pa sana ginawa ito ng mga tao dito eh. Dapat lumaban na sa mga aswang na yan. Mga takot. Si Romero ngang nag-aaya na hamakin na lang. Ayaw na tumira dito yung mga kapatid nitong si Tommy. Nasa 5 ang mga aswang dito. Naroroon sila sa kabilang bundok nakatira.
Ito din yung sabi ni Romero. Kung makitungo ang mga aswang ay parang ang babait pero kapag nakakarinig ng hindi maganda, nagagalit. Lalo na kapag sinisita at sinasabi ang mga aswang. Magpaparamdam sa gabi, nananakot, nananadya. Sobrang perwisyo. May nawawala na lang sa mga kahiyupan mo. Kinukulimbat na mga yon. Mga abusado. Sabi ni Nanay Pita noon. Dagdag pa nito, may mga naglakas loob naman daw dati. Kaso hanggang angas lang. Nung masilayan na ng mga aswang, para mga asong bagang buntot. Ang yayabang umano, pero pinalala lang ang problema dito sa lugar. Mas naging garboso mga aswang dahil dito. At panay parinig na kung may magtatangka daw alinman sa mga nakatira, papatayin. Meron umanong nagtangkang mga tao at pinatotohanan umano ito ng mga aswang. Kung hindi umano umalis ang taong yon, patay daw panigurado. Pinasok daw yung bahay. Itinuro pa sa akin kung saan banda ang bahay. Ito yung nasa unahan banda na gibana. Napapamura ako noon. Sising-sisi ako sa pagpunta ko sa lugar na yon. Dapat, nasa Boracay ako Nagpapakasaya. Walang hiyang yan. Napunta pa ako doon. Na puro na lang kilabot sa katawan ng naranasan ko. Inabot ng gabi ay hindi pa dumadating sila Tatay Romero. Nagsisimula na naman akong kabahan noon. Maaga pa yun Pasado 6:00 pa lang pero parang mababaliw na ako gawa ng hindi na ako napapakali. Nasa kusina si Tommy. Nagukay sa lupa. Lupa lang kasi ang sahig doon. Maya-maya ay inilagay niya sa butas ang itak niya. Binudburan ng asin at lana. Binuhusan ng mainit na tubig bago pa tinabunan ng lupa yon. Nagtanong ako sa kanya sa kung para saan yon. Ay naman dito, pangontar daw sa aswang. Nakasubo doon ng asin ng itak tapos tinapunan pa ng lupa. Ito ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa lugar. Naghahanda sila sakaling manadya noon ng mga aswang. Ayos lang kalawangin ng itak pero may asin at lana kaya kapag tumama daw sa aswang, malaking pinsala ang itutulot. Yan ay kapag nakatsamba. Dahil mabibilis sumano ang mga nilalang na yon. Nag-iisip ako ng gagawin ko noon. Kahit papano'y makatulong man lang. Hanggang sa nakakita ako ng 2x2 sa ilalim ng abuhan nila. Sinabi ko kay Tommy na tapyasan niya ng konti ito. Yun ang magsisilbing hawakan ko. Tapos lagyan ng malalaking pako ang dulo. Ginawa niya yon. Parang bat na ito. Maganda ang pagkahulma ng hawakan. Talagang kapit na kapit ito sa kamay ko. Saktong-sakto yon. Nilagyan ito ng lana ng kaibigan ko. Pinudburan ng asin at isinalang niya sa mga baga doon sa abuhan. Kumbaga, parang iniihaw. Habang nangyayari naman yon ay kinuha ko ang panyo sa bag ko. Matapos ng pagsalang noon sa pamalo, itinali ko ito sa kamay ko para hindi talaga mabibitawan. Sa pulso ko ang isang dulo ng panyo, habang ang isa naman doon sa hawakan, at pinaikot ko yun sa kamay para lumigkis ito ng gusto. Maaga kaming naghapunan, kung kaya wala na kaming ibang ginawa, kung hindi ang antayin sila Tatay Romero at makiramdam. Naroroon kami't nagkukumpulan noon sa may silid. Yung 2 Petromax, nasa labas lahat. Nasa likod ang isa habang ang isa naman ay nasa may buluwagan. Para lang umaga gawa ng sobrang liwanag noon. Pasado 8:00 ng gabi na, Sir Seth. Hindi pa rin dumadating sila Tatay Romero. Habang lumalalim ang gabi, pataas ng pataas ang tensyon na nararamdaman ko. Aminado din ako noon na maging sila Tommy at Nanay Pita. Ganon din. Ang hawak ni Nanay Pita sa mga puntong ito. Kalawit. Ito yung pag-abis ng mga damo at ginagamit din ito sa pagtutuba. Sanggot sa biya ito. Nasa leeg ko pa rin ang hinayupak na bawang at tabibi na wala namang silbi.
Nakasandal ako sa dingding noon habang nakaupo. Panay tanong ako sa kung ano ang sistema sa labas. Wala pa naman daw. Hanggang sa napansin kong tila dumilim ang likod banda. Nawala kasi ang amag o liwanag ng Petromax. Kung kaya't tumayo ako noon at sinipat ang likuran. Sinilip ko ang kusina. Napakadilim doon. Walang ano-anong sinara ko ang pinto sa silid na yon. Naririnig ko ng pagmumuni-muni ni Nanay Pita. Si Tommy naman ay nagmumura na. Nagdadasal ang kanyang nanay, pero nagmumura naman ito. Paano didinggin yung panalangin nun, di ba? Hanggang sa nagsimula na namang uminit. Sabi ko sa sarili ko, eto na ata. May kasama pa yung samyo na pamilyar sa akin. Tinatanaw ko na ang bandang harapan. Hanggang sa may mabilis na dumaan doon. At namatay na lamang bigla ang ilaw. Napaiyak ako pagkatapos nun. Dumapa ako sa sahig at nagkalukbong ng kumot. Na para bang nasayang ang inihanda ko noong kahoy na may pako. Naduwag talaga ako bigla, Sir Seth. Sumigaw si Tommy. Huwag daw magtatangkang pumasok sa loob gawa ng makikipagpatayan siya. Dagdag pa nito ang itak niya umanong bitbit. Kayang hatiin ang katawan ng aswang sa isang hampas lang. Pero sa kabila nun, tawa lang ang naging tugon. Parang walang pinag-iba ito sa nangyari kagabi. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Ben. Ibigay na lang daw umano ako noon nang wala nang maraming madamay pa. Ako lang daw ang sadya. Tapos na umano ang lahat. Yun lang ang hinihiling nila noon. Naku Diyos ko po, Nanay Pita, huwag niyo po akong ibigay Nagmamakaawa ako. Wika ako noon. Baka kasi nakaisip ng nanay ni Tommy ng ganun eh. Baka ibigay na lang ako para sa ikakatahimik nila. Baliw ka ba? Bakit naman namin gagawin yun? Kaibigan kita. Matagal na tayo magkasama. Tapos ganun-ganun lang. Maging matapang ka naman dyan. Laki mong tao eh. Sabi ni Tommy. Kahit anong laban ko sa takot ko nun, napapangunahan talaga ako ng isip ko. Wala akong ginawa noon kung hindi ang maiyak. Mantakin nyo malaking tao ako tapos may sapat na pangangatawan pero yun talaga yung naging asta ko sa kanila. Maya-maya ay kumalambag ang dingding sa likuran. Dito ay lumabas ng silid si Tommy. Sumunod si Nanay Pita. Ako na lang ang naiwan doon sa loob. Naririnig ko ang pagsisisigaw nila doon sa kusina. Kasabay naman ito ay dinig ko din ang pagkampas ni Tommy sa dingding ron, na para bang tablahan na yon. Naghahamon na rin si Nanay Pita. Iniisip ko talaga noon ang gulo na naidulot ko. Na hindi naman sana mangyayari ito kung hindi lang ako sobrang mapusok. Mabuti sana kung matapang ako. Tuwag naman ako. Patuloy ako sa pag-iiyak. Hanggang sa bigla na lang may humablot sa buhok ko. Naumpog ako sa bintana. Kamay yun ng nilalang na pinasok niya sa may bintana at naabot ako noon. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba ang nangyari, Sir Seth, gawa ng bigla na lang uminit yung ulo ko. Yung tipong naubos na lahat ng kilabot sa katawan at napalitan na ito ng pagkadesperado. Binuksan ko lahat ng bintana doon at nagsisisigaw ako at sabi ko, "Walang hiya kayo! Gusto niyo ako? Animal, gusto niyo talaga ako makuha? Pues, magpatayan tayo! Makukuha man ako, pero pahihirapan ko kayo!" Matapos kong magsalita nun, lumabas ako at nagtungo sa beranda. Nagkakasigawan na doon. Si Tommy sinabing wag daw ako lalabas. Paghatak niya sa akin, inambahan ko ng pagpalo. Sabi ko ay wag niya akong papakialaman. Makikipagpatayan din ako. Yun na siguro yung tinatawag na adrenaline rush, Seth. Na iba na lahat eh.
Wala na. Wala na talaga akong naisip nun. Pagkalabas ko pa sa beranda, hinahampas ko yung mga puno ng saging. Nagmumura. Ano? Lapit! Patayin tayo! Ang aangas nyo. Porket ba walang nagtatangang lumaban? Ngayon tingnan natin yung yabang nyo. Labas na! Wala naman pala kayo eh. Sana yung mga parinig nyo kanina. Na kesyo, ibigay na lang ako. O ito na. Mga duwag. Hindi ko alam kung bakit yun ang namatawi sa bibig ko. Basta iba talaga kapag naubos ang takot. Hanggang sa may sumunggab sa akin nun. Napaatras ako at nabalandra talaga sa may kasagingan. Pagkapa ko sa dibdib ko, may sugat. Napunit ang damit ko. At tama, may sugat nga ako dahil unti-unting namamanhid yon. Tumayo ako at hinagilap yung sumunggab. Madilim man, pero may banaag ng konti. Di ba nga kahit madilim, may makikita pa rin tayo nun. Maliban na lang kapag nabigla ang mga mata. May naaninag ako doon sa beranda. Nakatungtong ito sa may upuang kawayan. Walang ano-anong tumakbo ako patungo doon. Sabay hampas ng pamalo ko. Tinamaan ko ito. Dinig ko pa ang pagdaing niya at namimilipit yun sa lupa. Napakaitim pero nagbabaga ang mga mata. Hinampas kong muli ito doon na banda sa tugkaran. Tinamaan ko na naman. Pero sa hindi malamang dahilan, may nasa likuran ko pala nun. At bigla na lang dinakba ang balikat ko. Sabay kaladkad sa akin patungo sa kasagingan. Nagpupumiglas ako. Inihahampas ko ang pamalo. Natamaan ko yung kumakaladkad sa akin kung kaya nabitawan niya ako nun. Sumunod si Tommy. Pinagtatataga niya yung gumuyod sa akin pero pansin kong hindi niya natatamaan. Bagkus, saging lang ang tinatamaan ng bitbit niyang itak. Nasa beranda si Nanay Pita. Biglang nagkailaw doon. Sinindihan itong muli ang Petromax. Dito ko na nakikita ng malinaw ang kanilang itsura. At ito na rin ang pinunta ko sa lugar. Ang masilayan lang ang postura niya. Ang hindi ko lang talaga inaasahan nun. Sa ganitong senaryo ko siya makikita ng buo. 4 sila. Ang 2 ay nasa itaas ng bubungan. Hindi man lang namin naramdaman na nasa itaas palang 2. Partida. Yero ang bubungang yon. Yung nasa beranda banda na aswang. Naroroon pa rin. Sapu-sapu ang mukha na may tama ng pamalo. Inaambahan yun ng pagtaga ni Nanay Pita gamit ang dalang kalawit. Patuloy sa ginagawa niya si Tommy. Nakakapatama na siya dahil may liwanag na. Pero hindi ganun kalala. Kumbaga, daplis lang. Nasa tabi ko lang talaga, Sir Seth. Umaamba ang nilalang ng paglapit. At ako ang punterya nito. Pero nakaharang si Tommy nun. Hinamon ko yung nasa bubungan. Bumaba ng halos sabay ang 2. Ang isa dito ay namumukaan ko ang wangis niya at kung hindi ako nagkakamali. Ito si Ben. Kanina ka pa dyan? Wala kang balak lumapit? Nanonood ka lang? Walang hiya ka pala eh. Halika dito! Nakita ko ang pagsimangot ng mukha niya. Napakapangit. Abuhin ang kulay nito na may mga balahibo sa balikat. Habang yung isa naman ay may pagkapanot. Nakahubot-hubad pa yun na akala mo malaki ang karga. Sinunggaban ako ni Ben. Sobrang bilis ng pangyayari kaya hindi ko talaga napaghandaan. Natilapon ako at dito ay para bang napilay ang balikat ko. Tumawa ng tumawa yung Ben. Napakatapang ko umano. Iniisip ko daw na kaya ko sila. Pwede niya raw akong patayin ng walang kahirap-hirap. O pwede naman pala eh. Bakit nagsasalita ka pa dyan? Dali, patayin mo na ako.
Susunggab na sana itong si Ben. Alam kong pabor na sa kanya gawa ng hindi ko na maigalaw ang balikat ko noon. Ito pa naman ang may bitbit at tali ng pamalo. Panay ako panigurado. At puro salita lang din talaga ang nabitawan ko ng mga panahon na yon. Pero may himala. Naudlot yon. Maya-maya ay may mga dumating. 4 na taong may dalang flashlight. Napabuntong hininga talaga ako noon gawa ng ang mga ito ay walang iba, kundi sila Tatay Romero. Nakipagbuno ang mga yon. May isang matanda noon na alam kong isang albularyo. Malaking tao pero matanda na talaga. Tingin ko, ang kasama nito ay anak niya. Malaking tao din yon. Para talagang rambulan doon, Sir Seth. Hindi ko alam pero walang kalaban-laban ng mga aswang. Yung tipong parang sobrang hihina ng mga ito. Yun lang po ay base sa obserbasyon ko noon. Bagay na naiisip kong pwede pala makipagsuntukan lang sa mga ito kung may sapat ka talagang tapang at lakas. Walang ano-ano ay nagtakbuhan ng dalawa sa mga yon. Ang naiwan doon ay si Ben at yung panot. Pinagtutulungan. Hanggang sa hindi na gumalaw. Ibang-iba ang nakita ko talaga kumpara doon sa nangyari kanina. Napakalakas na mga aswang kanina pero nang dumating sila, para mga bata na lang yung mga yon. Napatay si Ben at yung panot. Hindi ito yung isa sa mga kasama ni Ben nung nakipag-inuman sa bahay nila Tommy. Nagpasalamat talaga ako. Alam niyo ba, dun pa lang ako natakot ulit. Para bang naubos na lamang na parang sigarilyo ang tapang ko. Nasuka ako pagkatapos nun. Nanayo talaga ang balahibo ko. Gusto ko pang makipagpatayan tapos nabahag lang din pala ng mga ilang mga sandali lang. Hindi ko na sinundan sila noon nang dalhin nilang 2 labi sa liblib. Umupo na lang ako sa beranda. At alam kong sa sarili ko na dilat na dilat talaga ang mga mata ko noon. Kasama ko si Tito Alester noon. Natagalan daw sila. Sumaglit pa kasi sa bahay ng mga aswang. Pero wala naman ang mga ito ron. Kumpiyansa pa sila sa pag-uwi. Hanggang sa noong malapit na, nakarinig sila ng sigawan kaya naman nagmadali sila noon. Mabuti at naabutan pa daw kaming buhay. Sabi ko naman, hindi siguro kami kayang patay ng mga yon. Gawa ng nagawa kong makapanglaban. Pero ayon kay Tito Alester, imposible yon dahil malalakas ang aswang. Nakatsamba lang daw ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya ko ng labanan. May ginawa lang yung albularyo kaya nang hina ang mga dito pagdating nila. Kung sa bagay, parang ganun na nga. Gawa ng malaki doon ang pinagbago ng mga aswang nang dumating sila noon. Hindi nga makalundag eh. Mantakin yung nagtakbuhan lang yung dalawa nung umalis. Samantalang dapat, lumundag na ito sa mga puno. Ang tataas talaga ng talon. Nakita ko ito sa kung paano umilag sa tuwing pinaghahampas ng itak ni Tommy yung isa. Tumatalon. Kumakapit sa saging tapos lipat sa kabilang puno nun. Pero bakit parang mga lampa itong nagtatatakbo noong dumating sila? Nakabalik sila makalipas ng 1 oras. Hinilot kagad ako ng albularyo. Hinila lang tapos parang sinuntok dito sa may kilikili ko banda. Masakit yun pero nawala naman ang pananakit ng balikat ko pagkatapos nito. Sabi pa ng albularyong si Mang Siloy, hindi niya totoong pangalan. Tama lang daw na nilabanan ng mga aswang. Para matakot na sa mga tao. Para umano mapunde ang mga garbo nito. Sobra kasing abusado. Pinapakisamahan na nga daw ng mga tao nananabla pa. Dapat nga daw ay pinoprotekta ng mga ito yung mga tao na kilala at kapitbahay lang pero nagmistulan ng umano yung mga tulisan. Maraming sinabi ang matanda pero hindi ko na idedetalye dito ang iba. Partikular lang kasi yun sa kung anong nangyari.
Magpabalik-balik lang kapag binanggit ko kumbaga. Ginamot ng albularyo ang sugat ko sa dibdib. Malalim ito. Halos 1 pulgada ang lalim. Dito lang sa may bandang kaliwang dibdib ko. Hanggang sa ngayon ay dala ko pa rin ang ala-ala ng nakaraan kapag nakikita ko ang sugat na yon. Pero alam niyo ba, na imbis na umuwi ako noon, hindi ako pinauwi. Sinabi ng albularyo na ipagpatuloy ko lang daw ang pagbabakasyon ko. Hindi na umano mangangas yung mga aswang na dumalaw. Lubusin ko na lang ang pagkakataon habang naroroon ako noon. Pumayag ako. Nagkatitigan ang mga magulang ni Tommy. Habang ito namang si Tommy nagkibit-balikat na lang. Tinapos ko ang 1 linggo. Ginala pa namin ang lugar ng mga aswang. Nasa isang nayon lang. Nakikisalamuha lang sa mga tao ron. May mga reklamo ang mga nakatira na magtanong-tanong kami. Parang ganun din yung hinaing sa lugar nila Tommy. Abusado daw. Ang kasama ko noon ay sina Tommy, Tatay Romero at Tito Alester. Napakalakas ng loob namin noon. Yung bahay ng aswang ay medyo malaki pero parang magigiba na. Sobrang luma na ito. Tapos wala nang tao sa bahay. Tiningnan namin ang loob. Napakadumi na para bang tambakan ng basura. Mula sa tirahan ng mga ito, mga 1 ektarya lang ay makikita na ang magkakasunod na bahay. May ilan din sa nakatira doon na nagsilikas. Sinabi ni Tito Alester sa mga tao na napatay na daw ang 2. Malamang ay ito ang dahilan kung bakit lumikas ang mga aswang doon. 5 lahat at magkakapatid ang mga ito. Hindi naman daw abusado ang mga ito noon. Mababait pa nga umano. Pero nang dumating na umano ang 1 kapatid noon, doon na nagsimulang magloko na para bang nakadroga lagi ang mga ito. Yung tinutukoy nila, si Ben, matangkad na may bigote, mahaba ang buhok. Dumagdag naman si Tatay Romero. Nasunugin umano ang bahay ng mga ito para wala nang babalikan pa. Wag na lang aminin kung sino ang sumunog noon. Ligtas akong nakauwi noon. Nagkita pa kami ng ate ko. Napansin niya yung pasako sa may pisngi at mga nagkalat na galos. Yung sa dibdib, hindi ko pinakita. Nagtanong pa ito sa kung anong nangyari sa akin. Sabi ko, nadisgrasya ako sa bisikleta. Malaking aral sa akin ito, Sir Seth. Kaya kayo mga kagiliw, kung balak niyong magpunta sa isang lugar para lang makakita ng ganitong nilalang, huwag niyo nang tangkain pa. Lalo na kapag pinagbawalan na kayo o pinagsabihan na huwag na kayong dumayo. Pakiusap, makinig kayo.